Ako si Jennifer. Natukso akong gumamit ng gayuma para mahalin ang crush ko pero aksidenteng iba ang nakainom. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Oh my gosh! Ang cute talaga ni Crushy! Kinikilig na sabi ni Jennifer. Nasa likod siya ng counter at pasimpleng nakasilip sa crush niyang lalaki na regular customer nila sa fast food chain na pinagtatrabahuan niya. Ang Lovely Kitchen. Huy, baka naman matunaw si Sir Prince niyan. Ani Via, ang matalik na kaibigan ni Jennifer at katrabaho niya sa loob ng 2 taon. Halos magkaedad sila kaya mabilis din silang naging malapit. Prince? Sinong Prince? Gulat na tanong ni Jennifer. Sino pa? Eh di yung crush mo na taga call center sa kabilang street. Sagot naman ni Via. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Usisa ni Jennifer. May kausap kasi siya kanina. Narinig ko na tinawag siyang Prince, bida ni Via. Ang cute naman ang pangalan niya. Bagay sa kanya kasi mukha siyang prinsipe at ako naman ang kanyang prinsesa. Ani Jennifer at napakagatlabi pa siya. Puro ka ganyan. Eh wala ka namang ginagawang paraan para magkakilala kayo. Hala, kakahiya. Di naman ako ganun ka-liberated. Hindi pa nga ako nagkakanobyo. Ikaw din. Maunahan ka. Uy, wag naman ganyan. Baka ma-heartbroken ako niyan. Kaya nga, gumawa ka na ng paraan. Nagkibit-balikat na lamang si Jennifer pero ang totoo ay kinakabahan din siya na mapunta sa iba ang kanyang crush. Isang araw naman ay nadinig niya na tinutokso si Prince ng mga kasamahan na isang magandang babae. Doon na nakapagdesisyon si Jennifer na kailangan na niyang umaksyon. Agad na siyang naghanap ng mabibilhan ng gayuma. Naghanap siya gamit ang kaniyang cellphone at may nabasa siya tungkol sa isang albularyo na gumagawa ng gayuma. Agad niya iyong pinuntahan at bumili siya ng gayuma. Halos 3 oras din ang biyahe papunta sa Rizal kung saan nakatira ang albularyong iyon. Ang sabi ng albularyo ay wala daw iyong lasa at wala ding kulay. Kailangan lamang daw niya iyong ilagay sa pagkain o inumin ng lalaking minamahal niya at kaagad daw na e-epekto iyon. Kinabukasan nga ay dinala ni Jennifer ang maliit na bote na kinalalagyan ng gayuma. Hinintay niyang dumating si Prince. Hindi naman siya nagkamali dahil nang madaling araw ay dumating na nga ang binata. Dahil night shift ay 1:00 ng madaling araw ang lunch break nito. Umorder ng take-out na fried chicken, rice at french fries si Prince. Nagulat naman si Jennifer dahil hindi ito umorder ng kape. Nakadalasang ino-order nito. Doon sana niya balak ilagay ang gayuma. Hala, hindi siya umorder ng kape. Paano ko ilalagay ang gayuma? Alam ko na, bibigyan ko na lamang siya ng libreng kape. Bulong ni Jennifer sa kanyang sarili. Kinapapa niya ang bulsa niya kung saan nakalagay ang maliit na bote ng gayuma. Agad siyang gumawa ng kape at palihim na inilagay ang inaakala niyang gayuma. Ang totoo, mahiyain si Jennifer. Kaya hindi siya nagkakaroon ng lakas ng loob na kausapin si Prince kahit pa crush na crush niya ito. Pero ng araw na iyon ay naglakas loob na siya. Here's your order, sir. Kabadong sabi ni Jennifer. Thank you. Nakangiting sabi ni Prince. Sir, ang kape niyo po. Ani Jennifer, sabay abot ng kape. Napakunot ang noo ni Prince. Di ako umorder ng kape, miss. Wika nito at hindi man lamang inabot ang disposable cup ng kape. Libre po yan, sir. Regular customer po kasi namin kayo. Natatarantang sabi ni Jennifer. Ganun ba? Salamat sa libre pero masakit kasi yung tiyan ko. At bawal mo na ako magkape. Sayang naman. Pero thank you, miss ah. Pagkasabi niyon ay isang malaking ngiti ang rumehistro sa mukha ng binata. Halos matunaw naman sa tuwa ang puso ni Jennifer. Natulala na lamang siya hanggang sa makaalis si Prince.
Hindi na nga niya namalayan na dumating na pala si Kevin, ang may-ari ng fast food na iyon. Bihira kasi itong dumala sa branch na iyon at sa tuwing dadalo naman ay sa hapon o umaga. Nang nakasuot ito ng long sleeve na puti at tiniklop hanggang sa siko. Naka-black slacks din ito. Galing pa kasi ito sa opisina nito. Madami itong negosyo tulad ng accounting firm at construction. Inilabas niya ang mga kliyente niya pagkatapos ng trabaho at dumiretso ito sa fast food. Kaninong drink to? Tanong ni Kevin at doon nahimasmasan si Jennifer. Sir, andyan na po pala kayo. Sorry po. Natatarantang sabi ni Jennifer. Bakit ka ba tulala? Inis na tanong ni Kevin. Wala po sir, sorry po talaga. Ani Jennifer. Bakit may kape dito? Wala namang customer ah. Lumingali nga pa si Kevin. Nang makaalis kasi sila Prince ay wala nang naiwang customer. Madaling araw na kasi at tapos na din bumili ang mga taga-call center. Nako, naiwan po siguro ng customer. Pagsisinungaling ni Jennifer. Papangit ang quality nito at lalamig. Hindi magandang experience para sa customers natin. Gumawa ka na lamang ng bago kapag bumalik ang customer. Anong kape ba to? Tanong ni Kevin habang hawak ang kape. Amerikano po sir. Fine, akin na lang to. Bago pa man mapigilan ni Jennifer ang binata ay binuksan nito ang baso ng kape at saka iyon ininom. Nanlaki ang mga mata ni Jennifer. Hindi siya makapaniwala na ininom ng may-ari ng kanyang pinagtatrabahuan ang kape na may gayuma. Masarap talaga ang kape natin. Ani Kevin at naglakad na ito papunta sa kanyang opisina. Naiwang tulala si Jennifer at hindi niya alam ang gagawin. Matapos naman ang halos 30 minuto ay lumabas na din ng opisina si Kevin at nagpaalam sa mga crew. Oh, go ahead guys. Ani Kevin, sabay kaway sa iba pang mga crew. Kumaway din ang mga crew at nagpaalam. Hindi naman masyadong malapit si Kevin sa mga empleyado niya pero wala ding maireklamo ang mga ito dahil patas na amo naman ito. Hindi na mapakali si Jennifer sa buong magdamag hanggang sa makauwi na siya. Hala, lagot ako. Baka magkagusto sa akin si sir. Bulong ni Jennifer sa sarili habang nakahiga sa maliit niyang kama. Mag-isa sa Maynila si Jennifer. Ang kanyang ama at ina, pati na din ang kanyang kapatid, ay sa probinsya nakatira. Pinadalhan na lamang niya ang mga ito ng pera at siya naman ay nakatira lamang sa isang maliit na studio-type apartment. Lumipas ang 2 araw at hindi dumalaw sa fast food nila ang amo. Naisip na lamang ni Jennifer na baka wala namang bisa ang gayumang iyon pero laking gulat niya. Nang kinabukasan ay dumating si Kevin. Uy, tumayo ka nga dyan. Andyan si Sir Kevin. Baka mapagalitan ka na naman sa papetics mo dyan. Pangaral ni Via. Wala namang kasing customer kaya't naupo sa maliit na bangkito si Jennifer at nagsa-cellphone. Naghahanap kasi siya ng pangontra para sa gayuma sakali mang tumalab ang nainom ng kanyang amo. Andito si Sir? Gulat na tanong ni Jennifer. Nanlaki ang mga mata nito. Bakit naman gulat na gulat ka? Malamang dadalaw yun dito. Siyang may-ari nitong store. Sarkastikong sabi ni Via. Tumayo si Jennifer at saka nagtanong. Asan ba? Wala naman. Niloloko mo lang ako. Ayun oh, naglalakad papasok dito. May mga dala pang bulaklak. Baka aakit ng ligaw mamaya. Ani Via, sabay turo sa amo. Nanlaki ang mga mata ni Jennifer. Nakasuot ng casual na t-shirt si Kevin. Kupas na maong at sneakers. May hawak itong bouquet ng bulaklak at sa tansya niya ay nasa 2 dosen ng pulang rosas iyon. Pinagbuksan ng pintuan ng guard ang amo at nakangiti itong dumiretso sa kinatatayuan ng magkakaibigan. Tila nanigas naman sa pagkakatayo si Jennifer lalo na nang iabot sa kanya ni Kevin ang mga bulaklak. Flowers for you. Ani Kevin. Ngumiti pa ito at tila nangungusap ang mga mata. Ngayon lamang napansin ni Jennifer na light brown pala ang mga mata nito. Po? Gulat na tanong ni Jennifer. Para sa'yo, di ka ba mahilig sa mga pulang rosas? Nag-aalala ang tanong ng binata. Mahilig naman po pero bakit niyo po ako binibigyan ng mga bulaklak?
Kunot noong tanong ng dalaga. Bakit naman hindi? Tanong ni Kevin sa Wakindat. Inabot ni Jennifer ang mga bulaklak at naglakad na papunta sa opisina nito si Kevin. Nang makapasok na ito sa opisina, ay nagkatinginan ang magkaibigan. Bakit ka bibigyan ni Sir Kevin ng bulaklak? Gulat na tanong ni Via. Aba malay ko, sagot ni Jennifer. Naputol ang kanilang pag-uusap dahil may mga dumating na customers. Inilapag muna ni Jennifer sa lamesa ang bouquet. Pinagsilbihan muna nila ang mga customers at nang makaalis na ang mga ito ay muling bumalik si Kevin. Jennifer, day off mo bukas, hindi ba? Seryosong tanong ni Kevin. Opo, maiksing sagot ni Jennifer na kinakabahan pa din. Good. Bakit po? Birthday ko kasi bukas. Baka pwede mo ako samahan na mag-dinner. Casual na sabi ng binata pero nakatitig ito sa mga mata ni Jennifer. Dinner po? Gulat na tanong ni Jennifer at nanlaki pa ang mga mata nito. Bakit parang gulat na gulat ka sa tanong ko? Ayaw mo ba? Napakunot pa ang noo nito. Ay, kayo po. Kayo po kasi yung boss ko. Kayo po ang may-ari ng fast food na to. Bakit niyo naman po ko isasama mag-dinner sa birthday niyo? Bakit naman hindi? Dinner lang naman. Di naman ako nagpo-propose na kasal, di ba? Biro pa ng amo. Sige po. Atubiling sagot ni Jennifer. Okay. By the way, you know my number. Text me your address para masundo kita bukas around 7 p.m. Nakangiting sabi ni Kevin at saka ito lumakad palabas ng fast food at papunta sa magarang sports car nito. Nagkatingin na naman ang magkaibigan. Anong nangyari, Besh? Niyaya ka niyang mag-dinner? Date ba yan? Ang haba ng hair mo, girl. Tanong ni Via. Uy, birthday daw niya bukas at nais niya akong isama mag-dinner. Bakit daw? Hinawakan ni Jennifer ang kamay ni Via. Friend, may sasabihin ako sa iyo Huwag mo kong i-judge, please. Maluhaluhang sabi ni Jennifer at nakakaramdam na ng pagkabahala at pagsisisi. Ano yun? Narinig ko kasi yung mga kaibigan ni Prince na tinutokso siya sa bagong katrabaho nila. Natakot ako na baka maagaw siya sa akin. Maagaw? Ay bakit? Kayo na ba ni Prince? Asyumera ka din ano? Teka, anong ginawa mo? Nababahalang tanong ni Via. Oo na, filingera na ako filingera pero alam mo namang crush na crush ko si Prince, hindi ba? Naganap ako nang nagbebanta ng gayuma. May nabila naman ako at inilagay ko sa kape ni Prince nung isang araw. Ayaw pang ang tanggapin. Wala daw siyang in-order na kape. Sabi ko, libre lang pero masakit daw yung tiyan niya at bawal siya sa kape. So ayun, saktong dumating si boss at ininom niya yung kape. Salaysay ni Jennifer. Hala, so nainom ni Sir yung gayuma para sana kay Prince? Gulat na tanong ni Via. Napakamot na lang sa ulo si Jennifer. Oo, bestie, lagot ako. Kaya ka siguro niya binigyan ng bulaklak at niyayang mag-dinner. Gumana yung gayuma. Saad ni Via at lalo namang kinabahan si Jennifer. Malamang nga, friend. O anong plano mo? Hindi ko alam. Baka pwede mo kong samahan na magpunta sa binilang ko niyan. At baka may paraan para ma-reverse ang epekto ng gayuma. Pagmamakaawa ni Jennifer sa kaibigan. O sige, sasama ko. At nang makabili din nga ako ng gayuma. Halakhak ni Via. Puro ka naman kalokohan. Kita mo nang namumroblema na yung tao eh. Iritang sabi ni Jennifer. Oo na, huwag ka nang mag-alala. Sasamahan kita bukas. Kinabukasan din ay pinuntahan ng magkaibigan ang albularyong nagtitinda ng gayuma kay Jennifer. Nakilala agad siya ng matanda. Oh, bakit nandito ka na naman? Lolo, may pangontra ho ba kayo sa gayuma? Tanong ni Jennifer nang makaharap ang matanda. Pangondra? Anong ibig mong sabihin? Napakunot pa ang noon nito. Iba po kasi yung nakainom ng kape na nilagyan ko ng gayuma. Gusto ko sanang itigil ang epekto noon. Lahat ni Jennifer. Napakunot na naman ang noon ng matanda. Umepekto ang gayuma. Tila nagulat pa ito na malamang umepekto ang gayuma na siya mismo ang gumawa. Opo, maiksing sagot ni Jennifer. Bigla namang nagliwanag ang mukha ng matanda. Maaari mo bang ikwento sa akin ang nangyari?
Nainom po na yung boss ko ng kape na may gayuma pero hindi po talaga para sa kanya yon kundi sa crush ko. Paano ko ba babawiin yung epekto ng gayuma? Salaysay ni Jennifer. Wala akong ganyan, iha. Ikaw lang naman ata ang hindi natutuwa sa epekto ng gayuma. Bakit? Ayaw mo ba sa boss mo? Matanda na ba o pangit? O baka naman masama ang ugali? May asawa na ba? Sunod-sunod na tanong ng matanda. Binata naman ho ang boss ko. Mabait naman ho at napakagwapo tapos ang yaman pa. Sagot ni Jennifer. Ganun naman pala. Bakit ayaw mo sa kanya? Tanong muli ng matanda. Ibang lalaki po kasi yung crush ko. Ani Jennifer. Choosy ka pala. Iretang sabi ng matanda. Ano ho? Kunot noong tanong ng dalaga. Wala. Kako maaari ako sumubok na gumawa ng pangontra sa gayuma. Kailangan ko umuwi sa probinsya namin, sa Santa Alfonso. Doon kasi ako kumukuha ng mga dahon na ugat na ginagamit ko sa mga paggawa ng gayuma. Huwi ka ng albularyo. Talaga po? Salamat naman ko ganun. Tila nabunutan ng tinig si Jennifer sa narinig. Oh, pero kailangan mo akong pamasahihan. Tapos, abala pa sa oras at pagod ko. Isama mo pa ang bayad sa pangontra ng gayuma. Lahad ng matanda. Ay ganun. Napasimangot na tanong ni Jennifer. Aba, wala nang libre ngayon sa mundo. Naiiling na sabi ng matanda. Umira pa si Jennifer bago nagtanong. Grabe naman. Magkano ho ba? 5,000 piso. Ang matanda at inilahad pa ang palad nito. 5,000 piso? Abay, napakamahal naman ho niyan. 2,000 nga lang yung gayuma tapos ang pangontra mahigit doble ang halaga. Pag-aalma ni Jennifer. Ang totoo ay wala siyang ganong kalaking halaga. Katatapos lang kasi niya magpadala ng pera sa probinsya nila para sa araw-araw na panggastos ng mga magulang niya at para sa pagbili ng mga gamit sa paaralan ng kapatid niya. Aba, gagawa pa lang ako ng pangontra. Tapos mamamasahe pa ako pa uwi sa probinsya. Kung ayaw mo, edi wag. Inis na sabi ng matanda at akmang papasok na ito sa kubo nito pero pinigilan ito ni Jennifer. Ay, teka lang ho. Kayo naman lolo, masyado naman kayong matampuhin. Huwag mo kasi ako sinasayang oras ko. Hirit pa ng matanda. Via, wala akong 5,000 piso. Baka meron ka dyan, peram na muna ako. Pakiusap ni Jennifer at humawak pa ito sa kamay ng kaibigan. Meron akong pera dito pero pambayad ko to sa tuition fee ng kapatid ko. Kailangan na maibalik mo din agad. Ani Via. O sige, gagawa ko ng paraan na maibalik agad. Ani Jennifer at itinaas pa ang kanang kamay na tila nanunumpa. Promise ha? O eto. Dala ko talaga yan kasi dadaan ko na sa remittance sana pagkagaling natin dito. At inaabot ni Via ang pera sa kaibigan. Kinuha ni Jennifer ang pera kay Via at ibinigay iyon sa matandang albularyo. Heto pong pera lolo. Bumalik ka dito sa Sabado. Sagot ng matanda na malaki ang ngiti habang binibilang ang pera. Sabado? Bukas po? Tanong ni Jennifer. Aba hindi, sa susunod na Sabado. Magbabiyahe pa ako at mangunguha pa ng mga sangkap at saka kung gagawin ng pangontra. Hindi naman lahat yun ay basta-basta. Paliwanag ng albularyo. Ano ba yan? Ang mahal na nga tapos ang tagal pang magawa. Pagtutol ng dalaga. Kunin mo na kaya itong pera at ikaw na lang ang gumawa ng pangontra. Masyado ka mareklamo eh. Joke lang naman po. Ito naman, si Lolo masyadong pikon. Sarkastikong sabi ni Jennifer tsaka sila umalis. Nang nasa biyahe na sila ay napabuntong hininga naman si Jennifer. Sayang yung pera. Ano ba kasing naisip ko at bumili-bili pa ako ng gayumang yan. Ewan ko nga ba sa'yo? Deads na deads ka kasi masyado kay Prince. Pero teka, bakit nga ba ayaw mong panindigan na lamang na maging magnobyo kay ni Boss? Di mo ba siya bet? Pili ang tanong ni Via. Naku, masyadong kwapo si Sir. Mas maganda pa nga sa akin yun. Hindi kami bagay, Via. Kumbaga, kung si Prince ang pagpapantasyan kung maging nobyo, makatotohanan pa yun eh. Pero yung si Boss Kevin, sobrang imposible nun. Madamdaming lahad ni Jennifer. Bakit ba? Maganda ka naman ah. Feeling ko nga kaya malakas ang sales ng branch natin dahil madaming taga-call center at taga-pabrika ang bumibili ng pagkain sa atin para lang makita ka. Pangaasar ni Bia. Maganda naman kasi talaga si Jennifer. Tisay ito at maganda ang hubog ng katawan. Para nga itong model dahil matangkad din ito.
Kung maglalakas nga siya ng loob, ay siguradong mapapansin siya ni Prince. Teka nga pala, may iba ako. Paano ko kaya lulusutan yung dinner namin bukas ni Sir? Ayoko sanang sumama. Tanong ni Jennifer sa kaibigan. Pumunta ka na lang, wala namang magagawa, tsaka sa tingin ko ay mag-enjoy ka. Siguradong sa mamahaling resto kayo pupunta. Ang takaw mo pa naman, pang-aasar ni Bia. Pahiramin mo naman ako ng damit. Wala akong maayos na damit. Girl, paano kita papahiramin ng damit? Opposite tayo. Ang tangkad mo, ang lit-lit ko. Ang slim mo, ang chubby naman ako. Paano magkakasya sa'yo yung damit ko? Halakhak ni Bia. O nga no, di bale. Wala naman sigurong dress code na pupuntahan namin. Wala naman siguro, tsaka ang ganda mo yan. Kahit siguro duster ng lola mong isuot mo, ay maganda ka pa din. Biro pa ni Bia. Sus, dinamay mo pa yung lola ko dito. Tara na nga't muwi na tayo. Kinabukasan ay maagang naghanda si Jennifer. Naipadala na niya kay Kevin ang kanyang address. At susunduin daw siya nito ng alas 7. Alas 4 pa lamang ay nag-aayos na siya. Ang dami na nga niyang naisukat pero hindi siya nakapag-decide kung ano talaga ang susutin niya. Bahala na nga si Batman. Hindi ko naman gustong magpa-impress. Tuwing nakikita niya nga ako naka-uniforme lang ako. Ni Jennifer. Nagsuot na lamang siya ng kupas na baggy pants at fitted white shirt. Simple ang suot niya at ito nga ang madalas na sinusuot ng mga kahenerasyon niya pero litaw pa din ang ganda niya. Naglagay din siya ng kaunting makeup at pabango. Inilugay din niya ang buhok na bahagyang kulay brown at esponghado. Saktong alas 7 ay nasa labas na siya ng kanyang bahay at doon na siya naghintay kay Kevin. Ilang sandali lang ay dumating na din ang binata sakay ng kanyang namagarang sports car. Tumigil ito sa harap ni Jennifer at nagbaba ng bintana. Kanina ka pa? Casual na tanong nito. Hindi naman. Wika ng dalaga at sumakay na ito sa passenger seat ng kotse. Sumakay ng kotse si Jennifer at ngumiti kay Kevin. Nagulat na lamang siya nang tila yayakapin siya ni Kevin. Tinapik niya ang kamay nito. Uy, ano ba yan? Hindi mo ko pwedeng basta nalang yakapin. Napakunot naman ang noo ni Kevin at saka nagsalita. Lalagyan lang sana kita ng seatbelt. Namula naman sa hiya sa Jennifer. Ay, sorry. Akala ko kasi yakapin mo ko. Natawa naman si Kevin. Gusto ko tayong yakapin pero hindi ko naman yun gagawin sa ganitong paraan. Mas mataas ang respeto ko sa mga babae. At hindi ako nambabastos. Lalo na kapag gusto ko ang isang babae. Sorry talaga. Pag-uulit pa ni Jennifer at halos hingi na niya na kainin siya ng lupa sa tindi ng pagkahiya. It's okay. Let's just enjoy our night. Masayang sabi ni Kevin. Happy birthday nga po pala. Pasensya na po kayo at wala po akong regalo sa inyo. Nahihiyang sabi ni Jennifer. It's okay. Malaking bagay na sa akin sa mamo ko. Ngayong kaarawan ko. Pagkasabi na yon ay nagmaneho na si Kevin papunta sa restaurant. Sa parking lot pa lamang ay nakaramdam na ng pagkailang si Jennifer. Halang social naman dito, sir. Parking lot pa lang ng elegante na. Paano pa kaya sa loob mismo ng restaurant? Nakakahiya. Nag-aalangang sabi ni Jennifer. Bakit ka naman mahiya? I'm sure. Ikaw ang pinakamaganda dito, tonight. Kahit pa naka-casual outfit ka lang. Ni Kevin. Nang nagniningning pa ang mga mata. Natawa naman si Jennifer. Etchosera ka naman, sir. Totoo naman ang sinasabi ko. Anyway, tara na at nagugutom na ako. Ang sabi sa reviews ay masarap daw ang mga steaks at turkeys dito. Lahad ng binata. Hindi pa po kayo nakakakain sa resto na to? Gulat na tanong ni Jennifer. Hindi pa. Kaya nga gusto kitang isama dito. Nakangiting sabi ni Kevin. Lihim namang kinilig si Jennifer. Gentleman, guwapo, at sweet. Ano pa bang mahihiling niya? Kung sana lang ay totoong gusto niya ito, ay wala na nga siyang mahihingi pa. Hindi nila alam na may dress code pala sa mamahaling restaurant na iyon. Bagong bukas kasi iyon at unang beses nilang pareho iyon. Ma'am, sir, pasensya na po, may dress code po sa restaurant namin. Hindi po pwedeng pumasok ang kasambahay ninyo. Magalang, pero takles ang sabi ng waitress. Kasambahay? Okay ka lang ba, miss? Inis na tanong ni Jennifer. Namula ang pisngi nito sa hinis. Excuse me, miss. Unang-una, hindi ko siya kasambahay.
She is my date. And I have made a reservation here tonight. Pangalawa, wala akong nakikitang mali sa suot niya. Simple lang pero kitang-kita pa din kung gaano siya kaganda. Nagpipigil na sabi ni Kevin. Pasensya na po sir pero bawal po kasi yung nakasuot ng maong na kupas at tattered sneakers. Paliwanag ng waitress. This is ridiculous. I want to talk to your manager. Galit na sabi ni Kevin. Huwag na po. Baka bawal talaga itong suot ko. Okay lang naman po ko kung sa iba tayo kakain. Pag-awat naman ni Jennifer. Pero mali kasi yun. Giit ni Kevin. Hayaan niyo na po. Tara na po. Ani Jennifer at hinila niya sa braso ang binata. So saan tayo kakain? Tanong ni Kevin. Maselan ka po ba? Balik na tanong ni Jennifer. What do you mean? Kunot noong tanong ng binata. Meron po kasing masarap na ihawan malapit sa may bahay ko. Baka po gusto mong subukan. Nakangiting sabi ni Jennifer. Ihawan? Pwede naman. Pagsang-ayon ni Kevin. Sumakay sila ng kotse at nagtungo sa ihawan na iyon. Pagbaba pa lamang ng kotse ay sinalubong na sila ng mabangong halimuyak ng mga nilulutong barbecue. Isaw, manok at pusit. Aba, ang bango naman. Nakakagutom. Mag-enjoy po kayo dito. Masarap dito, sir. Ano pong gusto niyong kainin? Ano bang masarap dito? Naglakad sila papunta sa isang lamesa kung saan nakasalansan ang mga hilaw na tinda. Pagkatapos pamili ng mga customers ay ilalagay nila sa plastic na plato at ibibigay ang mga iyon sa taga-ihaw. Para sa akin, the best itong isaw, pork barbecue at pusit. Isama na din natin ang inasal. Oo sige, yan na din yung sa akin. Ani Kevin. Napangiti naman si Jennifer. Lalong humanga si Jennifer sa binata. Napunta sila sa tindahan ng street food at inihaw pero parang hindi iyon problema sa binata. Napakayaman nito pero game na kumain sa ganong lugar. Umorder si Jennifer ng mga pagkain pagkatapos na pumwesto na sila sa isang lamesa sa labas ng eatery na iyon. Dito na lang tayo para hindi masyadong mausok, ani Jennifer. Okay lang din naman sa mausok. Ang bango nga naman ng usok. Nakakagutom. Ang festive ng dating. Parang may malaking salo-salo. Baka sa mukha ng binata ang tuwa at pagmangha sa lugar na iyon. Buti nakakatawa ka pa. Kaarawan mo tapos nandito tayo sa ihawan. Di man lang tayo nakapasok sa bagong resto na gusto mong puntahan. Paalala ni Jennifer. Okay lang naman. Masaya naman ako kahit saan tayo kumain. Basta kasama ka tayo ayos lang sa akin. Isa pa hindi ko naman talaga kaarawan. Nagpipigil ng tawa si Kevin. Ha? Hindi mo birthday? Gulat na tanong ni Jennifer. Hindi. Pag-iling pa ng binata. Bakit mo sinabing birthday mo? Baka kasi hindi ko sumama kapag hindi ko sinabing birthday ko. Grabe ka, sir. Bulalas ni Jennifer. Sorry. Biglang naging seryoso ang mukha nito. Okay lang naman po. Buti na lang hindi ako bumili ng regalo para sa'yo. At naghalakhakan sila. Bakit nga po ba bigla niyo akong niyaya na mag-dinner? Ilang taon na din ho akong nasa fast food na yan pero hindi ko naman kayo madalas na nakakausap. Ani Jennifer. Kaya nga kita niyaya. Anyway, gusto lang kitang mas makilala. Bakit naman po? Huminga ng malalim si Kevin bago muling nagsalita. I like you, Jennifer. Nalaki ang mga mata ni Jennifer. Ako? Gusto niyo po ako? Bakit naman po? I don't know. Alam ko lang I like you. Simpatikong sabi ni Kevin. Nakangiti ito at nangungusap ang mga mata. Wala namang espesyal sa akin. Ani Jennifer. Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumating ang babaeng tauhan sa eatery at iniabot ang plato ng mga order nila. Ate, kanina pa kita tinatawag. Self-service dito. Wala kaming serbidora. Anang babae at umira pa ito. Ay, sorry naman. Nagkatinginan si Kevin at Jennifer at pareho na lamang silang natawa. May attitude si ate. Yaman na. Baka pagod lang. Sa tingin ko mahirap ang trabaho dito tapos malamang maliit pang sweldo. Ani Kevin, ang bait niyo naman po para sa taong hindi naman siguro nakaranas ng paghihirap. Hindi naman kailangan na naranasan ko ang paghihirap para maintindihan ko. Ani Kevin, pilit itinago ni Jennifer ang pagkakilig at paghanga sa binata. Bihira ang tulad nito na ubod ng yaman pero hindi mata pobre. Bagkos ay nakakaintindi pa sa sitwasyon ng iba. Masaya silang kumain at panay pa nga ang kwentuhan nila. Pasado 9:00 na nang magyaya nang umuwi si Jennifer.
Uwi na po tayo, maaga pa kasi ang pasok ko bukas. Ani Jennifer. Okay lang yan. Kapag pinagilitan ka ng boss mo, sabihin mo na sa akin at ipagtatanggol kita. Halakhak ni Kevin. Habang naglalakad sila pabalik sa parking ay naging emosyonal naman si Kevin. Salamat sa pagsama sa akin. Kahit hindi ko naman birthday. Masaya naman po akong kasama ka, sir. Talaga? Oo naman. So ibig sabihin ba yun ay sasama ka uli sa akin next time na magyaya ako? Oo naman po. Basta libre mo ah. Biro ng dalaga at nagtawanan sila. Simula ng gabi ngayon ay naging malapit na ang dalawa. Napadalas nga ang punta ni Kevin. Kung dati ay isang beses lang ito kung dumalaw dahil may iba pang mga negosyo. Ngayon ay halos araw-araw na kung dumaan ito. Madalas ding nagdadala ito ng mga pagkain at tsokolate at pinagsasaluhan nila. Napansin din ni Jennifer na tuwing break time o end of shift niya kung dumating ito. Minsan ay niyayaya din siya nito na kumain sa labas o manood ng sine. Nakakaramdam din ng tuwa si Jennifer pero alam niya na hindi totoo ang pagtingin nito para sa kanya. Alam niyang epekto lamang iyon ng gayuma kaya pinigilan niyang makaramdam ng kahit ano para sa amo niya. Ang albularyo nga na binayaran niya ng 5,000 piso ay hindi na nagparamdam pa. Ilang beses din nila itong pinuntahan sa bahay nito pero hindi na daw ito umuwi mula probinsya. Hindi na din nila matawagan ang numero nito. Sa kabilang banda, kinailangan ni Jennifer ng karagdagang sahod para mabayaran ang 5,000 piso na inabono ni Via. Kinausap niya ang kanilang manager para mapayagan siyang mag-overtime. Mabuti na lamang at kulang sila sa tao kaya pumayag ito at ikinagulat naman iyon ni Kevin. Minsang dumating ito ay nagulat pa ito na makita si Jennifer. Bakit nandito ka pa? Opener ka hindi ba? Nagulat na tanong ni Kevin. Yes po, naiilang nasagot ni Jennifer. Tumingin sa relo niya si Kevin at saka napakunot ang noon nito. Mahigit 12 oras ka na dito. Camping lang po. Biro pa ni Jennifer pero kinabahan siyang mapagalitan. Kahit naman malapit na sila sa isa't isa ay ayaw naman niyang umabuso. What? Gulat na tanong ni Kevin. Joke lang po. Ang ibig ko pong sabihin ay overtime po kasi ako. Madami lang pong bayarin kaya nagpaalam ako sa manager ko na mag-overtime at napayagan naman po ako. Paliwanag ni Jennifer. Yeah, but 12 hours is too much. Kumain ka na ba? Nag-aalala ang tanong ng gawapong binata. Sabay na po para huwag nang mabawasan yung budget ko. May mga pagkain naman po ako sa bahay. Huwag po kayong mag-alala. Sanay na po ako. Halos lahat naman po ng empleyado dito ay nagbabaon ng pagkain o di kaya sa bahay na lang nila kumakain. Lahad ni Jennifer. Lahat ng empleyado? Gulat na tanong nito. Halos lahat po. Mahal na po kasi yung bilihin sir. Sayang naman kung mababawasan pa sa pambili ng pagkain. Bakit wala nang nagbabanggit niya sa akin? Anyway, simula nga nilibre na ang pagkain ng mga crew. I can't believe na nagtitiis kayo huwag kumain para lang makatipid kayong pagkain ng tinda natin. Kahit ano sa menu natin ay libre lamang para sa mga empleyado natin at kapag gusto niyo mag-uwi ng pagkain sa mga pamilya niyo ay makakakuha naman kayo ng malaking discount. Naiiling na sabi ni Kevin. Talaga po? Natuwa si Jennifer sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad ni Kevin ay napakayaman ay naiintindihan ang mahihirap na tulad niya. Oo naman, kakausapin ko ang general manager. Gusto kong gawin na din niya sa lahat ng branches natin. Salamat po sir. Tuwang-tuwa na sabi ni Jennifer. Tumayo si Kevin at lumabas ng opisina. Pagbalik nito ay may dala na itong isang plato ng fried chicken, spaghetti at burger. Here, kunin mo. You deserve it. Nakakaya naman sir. At sinubukan pa ngang tumanggi ng dalaga. Kumain ka na. Di ako papayag na umuwi ka nang hindi kumakain. Sige na nga po, mapilit po kayo eh. Pero dapat po kumain din kayo. Biro pa ni Jennifer. Fine. Ani Kevin at kumuha din ito ng pagkain ito. Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Pero dahil pala sa pag-alok niya ng libreng kape, ay napansin niya si Prince. Dumating ito isang araw at nakipag-usap kay Jennifer. Umorder ito kay Via pagkatapos ay nagpunta ito sa pwesto ni Jennifer. Abala siya sa pag-aayos ng order at hindi niya napansin ang kanyang crush pero tinawag siya ito. Hi, miss. Nakangiting bati ni Prince.
Ay, yes po sir. May kailangan po ba kayo? Namumula sa hiya at kilig ni Jennifer. Wala naman. Itatanong ko lang sana kung ikaw yung nag-aalok sa akin na kape last week. Kaso hindi ko natanggap kasi masakit ang tiyan ko. Nakangiting tanong ni Prince. Opo, ako nga po yun. Sagot ni Jennifer. Salamat nga pala. Di ako nakapagpasalamat sa'yo last week kasi nagmamadali ako. Pero na-appreciate ko naman ang offer. Bawal lang talaga sa akin na kape last week. Paliwanag nito. Sana po ay okay na po yung tiyan nyo. Natatarantang sabi ni Jennifer pero hindi nito pinapahalata ang kaba. Okay naman. Patagal ka na ba dito? Opo. Dito na po ako nagtatrabaho simula ng buksan ng fast food na ito. Kaya pala. By the way, Prince nga pala yung pangalan ko. Wika ng binata. Sabay abot para makipag-shake hands. Ikinagagalak po kitang makilala. Ani Jennifer. It's nice to meet you din. Anyway, we'll see you around. Pagkasabi na yon, ay nagpaalam na si Prince. Nang makaalis si Prince ay halos mahimatay sa kilig sa Jennifer. Agad namang lumapit si Via sa kanya. Uy, kinausap ka ni Prince? Nakangising tanong nito. Oo, friend! Halos patili naman ang sumagot si Jennifer. Kitang-kita na kilig ito. Anong sabi? Usisa na naman ni Via. Tinanong yung pangalan ko at nag-thank you sa libreng kape na inalok ko sa kanya noong isang araw. Paliwanag ni Jennifer. Naku, baka magselo si boss niyan. Pangaasar pa ni Via. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Nakakaiya ka. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Ani Jennifer at palingali nga pa nga ito kung may nakikinig ba sa kanila. Ang haba ng hair mo, friend. Dalawa pa talaga ata yung magiging suitors mo. Napaka-advance mo mag-isip. Magtrabaho ka na nga lang dyan. Pero matanong nga kita, kung sabay silang maligaw sa'yo, sino pipiliin mo? Usisa ni Via. Wala kasing customers ng oras na iyon, kaya nakakapagkwentuhan pa sila. Mahirap naman yan sagutin, Via. Si Kevin kasi, boss ko. Napakabait at napakagwapo pero sobrang yaman naman. Hindi kami bagay. Siguradong pag nagkagusto siya sa akin, ay dahil lamang sa gayuma. Maski level ko kasi si Prince at alam kong kapag nagustuhan niya ako, ay totoong gusto niya ako. At hindi lamang dahil sa gayuma. Madamdaming paliwanag ni Jennifer. Pero kung walang gayuma, magugustuhan mo din ba si Sir? Pangungulit pa ni Via. Ang sabihin mo, hindi magkakagusto sa akin si Sir kung walang gayuma. Ang kulit mo naman. Paano kung sakaling magustuhan ka ni Sir ng walang gayuma? Siguro magugustuhan ko din siya. Sino ba namang hindi magkakagusto sa ganung itsura tapos ang bait pa? Kahit na mayaman siya, ay naiintindihan niya mga mahihirap na tulad natin. Nakangiting sabi ni Jennifer. May point ka naman, sis. Nakakabilib talaga si Sir. Boto ko sa kanya para sa iyo. Puro ka talaga kalokohan. Tara na nga, may padating na mga customers. Simula nga ng araw na iyon, ay madalas nang mag-usap sila Jennifer at Prince. Tuwing kakain ito o bibili ng pagkain, ay kinakausap nito si Jennifer. Naging magkaibigan na din sila. Isang araw ay dumalaw si Kevin para mag-asikaso ng pasweldo ng mga tao. Naabutan nito si Prince at Jennifer na magkausap sa may counter. Napansin ni Jennifer na nakasimangot ito. Good morning po, sir. Kausapin kita sa office ko. Malamig na sabi ng binata at umalis na ito. Oh my. Mapagaling ka ba dahil kinakausap kita? Nag-aalala ang tanong ng binata. Hindi, baka may mga ipapagawa lang si sir. Sabi ni Jennifer pero bahagya din siyang kinabahan. Seryoso kasi ang mukha ni Kevin at hindi man lamang ngumiti. Oh sige, babalik na ako sa office. I'll see you next time. At nagpaalam na si Prince. Sige po. Tumalikod na sa Jennifer at papunta na sana sa opisina ni Kevin nang tawagin siya ni Prince. Oh, wait. Pwede bang mahingi ko ang phone number mo? Nag-aalangang tanong ni Prince. Po? Bakit po? Gusto na sana kitang mas makilala pa. Sure po. Ito po ang number ko. Dumukot sa bulsa si Jennifer at isinulat sa papel ang kanyang phone number at social media accounts. Ayan po yung number ko at pati social media account. Okay, see you. Nakangiting sabi ni Prince. Malaki ang ngiti nito at lumabas pa ang dimples nito sa magkabilang pisngi at nangungusap ang mga mata nito. Halos maihi sa kilig si Jennifer at pati si Via na may mga kausap na customers ay kilig na kilig din.
Naalala na lang ni Jennifer na nakailangan pala niyang pumunta sa opisina ni Kevin. Napakunot ang noo niya dahil hindi niya alam kung anong iuutos dito. Magandang araw po, sir. Kakausapin niyo po ako? Tanong ni Jennifer nang makapasok siya sa opisina. I don't appreciate na nakikipagligawan ka sa mga customer sa oras ng trabaho. Ani Kevin. Tumayo ito at ikinros pa sa dibdib nito ang mga braso nito. Hindi naman ako nakikipagligawan, sir, pero bakit parang mainit po yata yung ulo niyo, sir? Hindi naman mainit ang ulo ko. Seryosong sabi ni Kevin. Baka naman naghahanap ka lang po ng inihaw na isaw at Betamax. Pili ang sabi ni Jennifer at isang ngiti ang rumehistro sa mukha ni Kevin. Yeah, I would love that. Patapos na po yung duty ko. Game po ko mag-ihaw-ihaw. Hindi naman maipaliwanag ni Jennifer ang kanyang nararamdaman pero masaya siya na kasama muli ang binata. Okay, I'll see you later. May mga tatapusin akong trabaho. Sa pagkakataong iyon ay nakangiti na si Kevin. Ayan po sir, mas bagay po sa inyo yung nakangiti. Mas gwapo po kayo. You mean, nagagupuan ka sa akin? Pilyong tanong ni Kevin. Wala namang maisagot si Jennifer kaya't dali-dali itong lumabas na opisina. Gaya nga ng napag-usapan nila, matapos ang duty ni Jennifer ay nagkita sila at sabay na magpupunta sa ihawan. Bakit dito ka naghihintay sa parking lot? Ang init dito samantalang malakas ang aircon sa loob ng store. Nagtatakang tanong ni Kevin. Nahihiya kasi ako sa mga kasamahan kong crew. Paliwanag ni Jennifer. Kinahiya mo ko? Tanong ni Kevin habang binubuksan ang pinto ng kotse at inalalayan pa nga nito si Jennifer na makasakay sa passenger seat. Hindi po kita kinakaya, no? Nahihiya lang ako sa kanila dahil baka isipin nila na sip-sip ako sa'yo. Pag-amin ni Jennifer. I don't think so. Maganda naman ang sama ng mga empleyado sa store. Pasensya na po. It's okay. Tara na. Nagugutom na ako. Ako nga din po, gutom na. Tawa ni Jennifer. Humabol pa si Kevin. Isa pa. I don't think magiging problema sa kanila kapag nalaman mo nilang liligawan kita. Ano po? Gulat na tanong ni Jennifer. Wala. Natatawang sabi ni Kevin. Kunwari pang umirap si Jennifer pero ang totoo ay nadinig naman niya ang sinabi nito. Pero agad niyang ipinaalala sa sarili na gayo malamang ang dahilan ng lahat ng iyon at hindi naman siya totoong gusto ng binata. Napasimangot siya sa ideyang iyon dahil ang totoo ay nahuhulog na din siya kay Kevin pero itinutuon niya ang pansin sa orihinal na crush niya dahil sa tingin niya ay mas may pag-asa ang love story nilang dalawa kaysa kay Kevin. Tulad ng unang beses na nagpunta sila sa ihawan ay napuno ang kanilang gabi ng tawanan at pagkukulitan. Hindi na nga nila may tatanggi pa ang pangyayari ngayon. Napadalas na nga ang pag-uusap ni Jennifer at Prince. Nagtaka naman si Jennifer dahil napadalas din ang pagdaan ni Kevin sa branch nila. Isang araw ay inaya ni Prince si Jennifer na magpunta sa bar at pumayag naman si Jennifer. Pareho naman nilang day off ng gabing iyon. Jennifer, bakit kausap ko na naman ang lalaking yun? Inis na tanong ni Kevin nang makaalis na si Prince. Yun po? Hindi naman po ko nakikipagdaldalan sa kanya. Inaya lang niya po ako magbar bukas na gabi pero hindi naman po kami nag-usap ng matagal. Umalis din siya agad. Depensa ni Jennifer. Napakunot ang noo ni Kevin at nakaramdam agad ito ng selos. So sasama ka nga. Wala naman pong masama kung sasama ako. Bar lang naman po yun. Ani Jennifer. Pero hindi mo naman siya lubusang kakilala. I don't think it's safe na sumama ka sa kanya. Pero hindi ka naman po kayo tatay, di ba? Concern lang ako sa'yo. Napahiyang, sabi ni Kevin. Ramdam niya na naiirita na sa kanya ang dalaga. Salamat po sa concern niyo, sir. Matanda na ho ako at kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Ani Jennifer na bahagya pang naiirita. Umira pa ito. I'm sorry kung mukhang nakikialam na ako sa masyado. I really don't think you should go with him. Baka pagsisihan mo lang. Pasensya na po sa sasabihin ko. Pero boss ko po kayo. Pwede niyo po kong pakialaman dito sa trabaho pero labas na po kayo sa personal kong buhay. Bakas ang inis sa boses ni Jennifer. Napahiya si Kevin sa sinabi ng dalaga at namula ang magkabilang pisngi nito. You're right. Oo nga pala. At boss mo lang ako. Pasensya ka na.
Akala ko kasi magkaibigan na tayo at normal lang na protektahan natin ang mga kaibigan natin. Pagkasabi na yon, ay umalis si Kevin at bumalik na sa opisina nito. Hindi alam ni Jennifer na nakikinig pala si Via sa pag-uusap nilang dalawa at agad itong lumapit kay Jennifer. Uy, bakit mo naman sinoplak si sir? Anong soplak? Taas kilay na tanong ni Jennifer. Concern lang sa'yo yung tao tapos binara mo pa. Ani Via. Pumamewang pa si Jennifer. So sa kanya kakakampi? Hindi naman sa kinakampihan ko siya pero may point naman kasi siya. Hindi mo naman lubusang kakilala si Prince. Mabuti sana kung malalim ng pagkakakilala mo sa kanya bago ka sumama. Dito lang naman kayo nag-uusap, hindi ba? Paliwanag nito. Via, alam mo namang matagal ko nag-crush si Prince at saka lagi naman siya nandito sa fast food natin, hindi ba? Lagi nga siya dito. Pero hindi naman natin alam ang buong pagkatao niya. Hindi tulad ni boss. Ilang taon na natin siyang amo at kahit papaano ay masasabi nating mabait at disenteng tao naman siya. Bakit mo ba sila pinagkukumpara? Manhid ka ba? Obvious naman may gusto sa'yo si sir. Oo nga, pero dahil lang sa gayuma. Kung hindi sana niya nainom yung gayuma, hindi naman ako papansinin yan. Malay mo naman. Che, ani Jennifer na naiinis dahil kilig na kilig sa magiging first date nila ng kaniyang crush pero panay kontra naman ng mga tao sa paligid niya. Kinabukasan nga ay maagang naghanda si Jennifer. Alas 7 pa lamang ay nagayos na siya na at alas 8 naman siya sinundo ni Prince. Nagpunta sila sa bar at umorder si Prince ng nachos, pizza at drinks. Nang dumating ang waiter ay humingi ng alak ang binata at maya-maya pa ay bumalik ang waiter dala ang 2 baso at bote ng alak. Inilapag nito ang mga iyon sa lamesa. Agad na nagsali ng alak si Prince sa 2 baso at iniabot ang isa kay Jennifer. Naku, hindi ako iinom. Hindi kasi ako sanay. Baka malasing lang ako. Pagtanggi ni Jennifer. Ang killjoy mo naman. Di ka naman malalasing dito. Mahina lang to. At isa pa, di naman kita pababayaan kung sakaling malasing ka man. Nakangising sabi ni Prince. Ayoko talaga, pasensya na. Ani Jennifer at nagsimula na siyang kabahan. Nakakainis ka naman palang kasama. Sana hindi na lang pala kita niyaya. Ang arte mo masyado. Akala mo naman kung anong gagawin ko sa'yo. Kung wala ka palang tiwala sa akin hindi ka na dapat sumama dito. Inis na sabi ng binata. Namula na si Jennifer at sinubukan pang magpaliwanag. Hindi naman sa ganon. Hindi na sumagot si Prince pero nakasimangot ito at kitang-kita ang pagkainis. Nailang na si Jennifer kaya't nagpaalam itong pupunta sa CR. Magpupunta lang ako sa ladies room. Mahinang sabi ni Jennifer. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Jennifer sa lamesa nila at nagulat siya dahil maganda na ulit ang mood ni Prince at mayroon itong mango juice na ibinigay sa kanya. Pasensya ka na kanina. Kung ayaw mong mag-shot di mag-mango juice ka na lang. Ang inumin mo. Heto, in-order kita. Anang binata. Okay lang yon. Pasensya ka na din. Salamat dito sa juice. Nakangiting sabi ni Jennifer at inakala pa niya na okay na nga talaga iyon sa binata. Natuwa pa siya dahil mabait naman pala ito. Kinuha niya ang babasaging baso ng mango juice at iinumin na sana niya pero biglang dumating si Kevin at tinabig nito ang kamay niya. Bumagsak sa sahig at nabasag ang baso. Kevin? Ano ginagawa mo dito? At bakit mo tinabig yung juice ko? Inis na tanong ni Jennifer. Tumayo pa siya at sinimulang punasan ang natapong mango juice sa pantalon at sapatos niya. May nilagay sa drink mo tong lalaking to. Kitang-kita ko na may nilagay siya dyan habang nasa ladies room ka. Paliwanag ni Kevin. Wala akong nilagay sa drink niya. Okay ka lang ba? Baka nagsiselos ka lang dahil ako ang gusto ni Jennifer. Tumayo na din si Prince at bahagyang lumapit kay Kevin. Itinulak pa niya ito sa balikat. Bakit ako magsiselos? Gusto ko lang mapigilan ng masamang balak mo. Di ba't plano mo siyang lasingin at pagkatapos idadali mo siya sa isang motel? Para mapagsamantalahan. Dahil sa pustahan ninyo ng mga kaibigan mo. Dire-diretsong sabi ni Kevin. Pustahan? Anong pustahan? Gulat na tanong ni Jennifer. Agad namang tumitig sa mga mata ni Prince na waring maghihintay ng paliwanag. Nahalata na nga ng mga kaibigan nila na may crush ka kay Prince. Kaya't nagpustahan sila
na makukuha ka nito. Nang hindi ka pumayag uminom ng alak, ay umorder siya ng juice at habang wala ka, ay nilagyan niya ng pampatulog. Lahat ni Kevin. Nag-iimbento na siya na kwento, Jennifer. Hindi ko naman kayang gawin yun sa'yo. Wala naman siyang ebidensya. Pagtanggi pa ni Prince. Really? Gusto mo ng ebidensya? Pagkasabi ni yon, ay sumenya si Kevin at lumapit ang isang babae. Jana, anong ginagawa mo dito? Ikaw ba ang nagbunyag ng plano ko? Gulat na tanong ni Prince nang makita ang kaibigan. Oo, ako nga, Prince. Mali kasi ang mga ginagawa niyo. At sigurado kong magbabackfire sa inyo yan. Iyoko lang na mapahama ka. Kaibigan kita eh. Lahad pa ni Jana. Traitor ka. Sa dami nang naitulong ko sa'yo. Ito lang palang igaganti mo. Hindi ba't kapag naubusan ka ng pera sa mga anak mo, ay sa akin ka pa nangin nanghihiram? Tapos tatraidorin mo lang ako? Wala kang utang na loob? Galit na sumbat ni Prince. Napakunot naman ang noo ni Jennifer. Na-turn off ng todo si Jennifer sa ipinakitang ugali ni Prince. Mukha lang pala itong mabait pero sa totoo ay masama ang ugali nito. Nagmalasakit lamang ang kaibigan nito. Pero masasakit na salita pa ang igaganti nito. I'll call the cops. Ani Kevin, sabay dukot ng cellphone para tumawag pero inawat ito ni Jennifer. Huwag na. It's not worth it. Umuwi na lang tayo. Sayang ang oras sa ganyang tao. Ani Jennifer at hinila na nito sa braso si Kevin. Nang nasa labas na sila ng bar ay nag-usisa na si Jennifer. Teka pala, ano ginagawa mo dito? Pinuntan kasi ako ni Jana sa store. Sinabi niya yung tungkol sa plano ni Prince. Paliwanag ng binata. Kahit sinungitan na kita. Nagpunta ka pa din dito para sagipin ako. Emosyonal na sabi ni Jennifer. Ngumiti si Kevin. Oo naman. Halos maiyak si Jennifer at bigla niyang niyakap si Kevin. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo ay baka kung ano nang nangyari sa akin. Halos matunaw ang puso ni Jennifer sa sinabi ni Kevin. Bakit ba kasi ayaw mo sa akin? Ano bang meron kay Prince na yun at wala sa akin? At hindi mo ako magustuhan? Emosyonal na tanong ni Kevin. Hindi kasi tayo bagay. Sobrang yaman mo at isang hamak na service crew lamang ako. Paliwanag ni Jennifer. Hindi naman importante yun. O baka naman hindi mo lang talaga ako gusto. Hindi ka naman mahirap mahalin, Kevin, pero Pero ano? usisa ni Kevin. Huminga ng malalim si Jennifer at pumikit pa. Hindi yan totoong nararamdaman mo. What do you mean? Gulat na tanong ni Kevin. Kung ano man yung nararamdaman mo, hindi yan totoo. Paliwanag ng dalaga. Bakit mas alam mo pa kasi sa akin? Eh ako nga'y nakakaramdam. Natatawang sabi ni Kevin. Binala kong kayumahin si Prince dahil crush ko siya. Pero ikaw wag na kainom ng kape. Hindi mo ako mahal, Kevin. Epekto lang ng gayuma yan at sana'y mapatawad mo din ako. Pagkatapos mo kong bigyan ng bulaklak ay bumalik ako sa gumawa ng gayuma para makakuha ng pangontra pero hindi na siya bumalik ng Maynila. Kinuha lamang niya yung bayad ko pero hindi na siya bumalik pa. Salaysay ni Jennifer at hiyang-hiya siya sa inamin niya pero sa tingin niya ay panahon na para malaman ni Kevin ang totoo. Napatitig naman si Jennifer dahil nagpipigil ng tawa ang binata. Anong nakakatawa? Iritang tanong ni Jennifer. Fine. Hindi totoo ang gayuma. Ang totoo niyan, narinig ko kayo ni Via nag-usap tungkol sa gayuma. Makalipas ang ilang araw, nakita naman kita na may nilagay sa kape. I assumed yun na yun yung gayuma. Kaya sinadya akong kinuha yung kape. Para isipin mo na nagayuma mo ako. Pilyong sabi ni Kevin. Ano? Bakit mo naman gagawin yan? Gulat na gulat si Jennifer sa revelasyon ng boss niya. Matagal na kitang gusto, Jennifer. Pero alam ko namang tatanggi ka. Nang malaman mo, o malaman ko ang tungkol sa gayuma, ay nakaisip ako ng paraan para mapalapit sa'yo. Niloko mo ko? Nalalaki ang mga mata ni Jennifer sa pagkabigla. Teka lang huwag mo akong i-judge. Ikaw nga diba, naggagayuma ka pa. Biro ni Kevin at nahimasmasa naman ang dalaga. Kung sa bagay, Pero huwag mo nang ulitin yun Kung may mangyari sa drinks at magkaroon ng food poisoning, ay mapapahamak ang pangalan ng fast food natin. paalala ni Kevin. Sorry talaga, di ko na ulitin yun.
Munti ko pang ikapahamak ang pagka-crush ko sa lalaking yun. Tapos ganun pala yung kasama yung ugali niya. Hinagpis ni Jennifer. Yaman na. Matuto ka na lang sa pangyayaring yun. So paano? Tayo na. Aba, nagmamadali ka? Fine. Liligawan kita. Basta't sasagutin mo ako ha. Pilyong sabi ni Kevin. Nanligaw na nga si Kevin at hindi nagtagal ay sinagot naman ito ni Jennifer. Ang tanging hadlang lang naman na magustuhan niya ito ay ang ideya na magustuhan lamang siya dahil sa gayuma. Pero nang malaman niya ang totoo ay hinayaan na din niya ang sarili na mahulog sa binata. Wala namang naging tutol ang mga kasamahan niya sa trabaho. Masaya pa nga ang mga ito dahil pati sa kanila ay naging malapit na din si Kevin. Lumipas ang mga buwan. Isang araw sa fast food. Uy, may papizza na naman si Bossing ah. Nandun sa breakout. Ang daming pizza at drinks. Para sa atin daw. Merienda daw natin. Sobrang dami at sabi pa maaari daw tayo mag-uwi ng pizza. Para makakain ng lahat. Ani Mike, ang isa sa mga kitchen crew. Okay naman talaga na naging nobya ni Sir si Jennifer ano. Parang naging tropa na din natin si Boss. Hirit naman ni Joseph, ang security guard. Pareho kasi silang mabait ni Jennifer. Bagay sila. Pagsang-ayon ni Via at proud pa sa kanyang matalik na kaibigan. Bigla namang dumating si Jennifer mula sa break niya. Ano na naman yung pinagchichismisan nyo? Ako na naman ba? Biro niya. Oo, friend. Ikaw talaga at si boss ang masarap na topic. Parang Cinderella story kasi. Akalain mong nagkaroon ka ng Prince Charming na ubod ng gwapo. Mabait na napakayaman pa. Haba ng hair mo, girl. Halakak ni Via. Minsan nga kinukurot ko yung sarili ko. Baka kasi nananaginip lang ako. Ani Jennifer. Wag friend. Deserve mo naman yan. Napakabait mong anak at kapatid kaya go lang. Para sa'yo talaga yan. Makangiting, sabi ni Via. Namimiss ko na yung pamilya ko. Hindi naman ako makauwi kasi napakamahal ng pamasahe. Imbis na umuwi ako, ipapadala ko na lang sa kanila pera. Buntong hininga ni Jennifer. Humingi ka sa jowa mo. Ang yaman-yaman yan. Makabilang ka pa ng sariling aeroplano niyan. Biro ni Mike. Ayoko nga. Baka magmukha pa akong gold digger. Pagtanggi ni Jennifer. Ang totoo, isa yon sa mga bagay na nagustuhan sa kanya ni Kevin. Hindi siya mukhang pera at hindi din mahilig sa mga material na bagay. Uy, may customer na. Ani Joseph. Laking gulat nang makita ang kanyang ama, ina at kapatid na papasok ng kanilang store. Ano pong ginagawa niyo dito? Bulalas ni Jennifer sabay patakbo na sinalubong ang kanyang pamilya. Nagmano siya sa kanyang ama at ina at niyakap ang mga ito. Hinagkan din niya ang kanyang kapatid. Namiss ka namin anak. At alam din naming namimiss mo na kami pero tinitipid mong pera mo kaya hindi ka umuwi sa probinsya natin. Emosyonal na sabi ni Aling Lorna, ang ina ni Jennifer. Oo nga po, Nay. Pasensya na po kayo. Madamdaming sabi ni Jennifer. Kaya kami nalamang dumayo sa'yo. Masaya kami para sa'yo anak. Kampante ako na nasa tamang tao ka na. Dahil alam kong mamahalin at aalagaan ka niya tulad ng pagmamahal namin sa'yo ng nanay at kapatid mo. Maluhaluhang sabi ni Mang Edgar, ang ama ni Jennifer. Ha? Ano pong sinasabi niyo? Gulat na tanong ni Jennifer. Nagtataka siya dahil hindi pa naman niya sinasabi sa mga ito ang tungkol sa kanilang relasyon ni Kevin. Hindi din siya naglalagay ng mga larawan nila sa social media accounts niya. Nako ate, kunwari ka pa Kitang-kita naman sa mga mata at ngiti mo na may nobyo ka na. Pangaasar ni Kathy, ang bunsong kapatid ni Jennifer. Sasagot pa sana si Jennifer pero biglang nagsalita si Kevin. Nasa likod na pala niya ito. Nagustuhan mo ba yung sorpresa ko? Ha? Ikaw bang nagdala sa pamilya ko dito sa Maynila? Bulalas na Jennifer. Oo. Alam ko kasing miss mo na sila pero ayaw mo namang tumanggap ng tulong mula sa akin para mabisita sila. So sila na ang dinala ko rito. Isa pa kailangan nandito sila sa special na araw natin. Lahad ng binata. Napakunot naman ang noo ni Jennifer. Espesyal na araw? Malayo pa naman ang mansari natin ha. Naguguluhang tanong ni Jennifer.
Hinawakan ni Kevin ang mga kamay ni Jennifer at tumitig ito sa mga mata niya. Mahal, na mahal, na mahal kasi kita. At sa tingin ko, ikaw na ang nais kong makasama sa habang buhay. Madamdaming sabi ni Kevin. Iginala ni Jennifer ang mga mata at nakita ang isinarado pala ni Joseph ang store at ang lahat ng crew at mga empleyado ay nagtipon sa harap ng counter at nagtingin sa kanila habang nakangiti. Ano bang meron? Tanong na naman ni Jennifer. Kumakabog na ang kanyang dibdib. Taray ng modern Cinderella oh. Baka Rapunzel ka pala. Ang haba kasi ng buhok mo. Abot hanggang dito oh. Pasigaw na kantsaw ni Via. Tumingin si Jennifer sa kaibigan at pinandilatan ito pero ibinalik niya kay Kevin ang tingin ay nakaluhod na ito at may hawak na maliit na kahon na kulay pula. Binuksan niya iyon at tumambad sa dalaga ang isang singsing na simple lamang pero may malaking diamante. Will you marry me? And make me the happiest man alive? Nalaki ang mga mata ni Jennifer. Totoo ba to? Prank lang. Totoo. At masakit na ang tuhod ko. Baka pwede mo nang sagutin ang tanong ko. Will you marry me, Jennifer? Natatawang tanong ni Kevin. Pwede kayo ma? Oo, mahal kita. Mahal na mahal. At oo, pakakasalan kita. Naluluhang, sabi ni Jennifer. Isinuot ni Kevin ang singsing sa daliri ni Jennifer at saka tumayo. Ako ng pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. At pangakong gigising ako sa araw-araw na ang hangad ay paligayahin at mahalin ka. Aww, sweet mo naman. Usal ni Jennifer. Lumapit ang mga magulang at kapatid ni Jennifer at saka siya niyakap. Congrats anak, masaya kami ng tatay mo para sa'yo. Ani, Aling Lorna. Ako ate, masaya din ako para sa'yo. Pero gutom na din ako. Ano bang masarap dito sa fast food ni Kuya Kevin? Tanong ni Kathy. Pabirong kinurot ni Jennifer ang kapatid. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Dumating ang delivery ng lechong baboy at mga ulam. Masayang nagsalo-salo ang mga empleyado at pamilya ni Jennifer. Happy? Tanong ni Kevin, sabay yakap sa nobya. Super happy. Sagot ng dalaga. Asan yung mga magulang mo? Eh na nga ba yung isa sa kinakatakot ko? Napakayaman ninyo at mahirap lamang kami. Siguradong ayaw nila sa akin. Nalungkot na sabi ni Jennifer. Dami mo namang agad drama. Tanggap ko ng mga magulang ko at masaya sila para sa akin pero sobrang busy nila. Kaya't hindi sila nakarating pero sigurado na makakarating sila sa kasal natin. Ani Kevin. Sus, sinasabi mo lang siguro yan. Pasusot ni Jennifer. Galing sa kanilang singsing na yun. Pati na rin ang lechong baboy. Padala nila dahil hindi daw sila makakarating. Natatawang sabi ni Kevin. Talaga? Ang saya naman pala. Ani Jennifer. Wait, there's more. Araw-araw kita pasasayahin at mamahalin. I love you. Uy ka ni Kevin, sabay yakap muli sa nobya. I love you too. Sagot naman ni Jennifer. Lumipas lamang ang ilang buwan na ikinasal na sila. Gaya ng sabi ni Kevin ay dumating ang ama at ina nito na bagamat sobrang yaman ay tanggap ang kanilang pagmamahalan. Ito ang unang beses na nakita ni Jennifer ang mga magulang ng binata. Lumapit ang mga ito sa kanya bago pa magsimula ang kasal. Napakagatlabi siya sa kaba. Tisoy at tisay din kasi ang mag-asawa at halatang mayaman ng mga ito dahil sa mga damit at alahas nila na halatang mamahalin. Ikaw ba ang mapapangasawa ng anak namin? Seryosong tanong ni Doña Adelaida. Napalunok sa kaba si Jennifer. Opo, ako nga po. Biglang nagbago ang mukha ng matandang babae at niyakap siya. Salamat sa pagmamahal mo sa anak namin. Ngayon lang namin siya nakitang ganyang kasaya at dahil yan sa'yo. Mahal na mahal ko din po ang anak ninyo. Hindi po kayo galit sa isang hamak na crew, lamang ang mapapang-asawa niya? Kabadong tanong ni Jennifer. Nagtingin na naman ang mag-asawa at ang ama naman ni Kevin na si Don Casimiro ang nagsalita. Bakit naman kami magagalit? Masaya pa nga kami. Iha, hindi importante sa amin kung mayaman o mahirap ang isang tao. Ang pagkatao at dignidad nito ang importante. Isa pa, dati ako waiter sa restaurant at ang aking asawa naman ay waitress. Doon kami nagkakilala kaya
Isa sa mga unang negosyo namin ay ang restaurant. Na-inspire si Kevin sa aming istorya kaya nagtayo din siya ng food business. Legacy na kasi iyan sa aming pamilya. Mahabang kwento ng matandang lalaki. Talaga po? Ang sweet naman po pala. At salamat po sa pagtanggap sa amin. Ani Jennifer. Lumapit na ang wedding coordinator at sinabing magsisimula na ang kasal. Inihatid na ni Mang Edgar si Jennifer sa altar. Naging masaya ang kanilang kasal. Tuwang-tuwa ang mga bisita dahil mabait naman sa kanila sila Jennifer at Kevin at para sa kanila ay deserve nilang maging masaya. Hindi agad nag-anak si Jennifer at Kevin. Pinili muna nilang mag-travel ng mag-travel. Nagpunta sila sa Japan, Korea, Singapore, Malaysia at Hong Kong. Gusto muna nilang mag-enjoy ang isa't isa bago sila magkaroon ng mga anak. Makalipas ang 2 taon ay nabiyayaan na ng anak sila Jennifer at Kevin. Kambal na babae at lalaki ang naging anak nila. Napakasaya ng mga magulang nila dahil napaka-cute ng babies nila. Nakompleto na ang masayang pamilya nila. May mga taong naniniwala sa gayuma pero wala pa ding tumutumbas sa totoong pagmamahalan. Hindi ito hinahanap pero kusang dumadating sa buhay ng tao. Ako si Jennifer.